Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung nagustuhan mo ang video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ako na i-share sa inyo about po ito sa kay Vice President Sara Kim. Sabi nila Sara Kim daw. Sila may sabi po niyan ha. Nababasa ko lang sa comment section. Sara Kim. Ito po, ayan po ang bida, si Vice President Sara Duterte. So ito nga si Vice President Sara Duterte, kung nakalusot siya sa mga katanungan doon sa budget hearing, dapat tanungin siya ng mga makabayang black. Pero nakalusot po siya doon at maraming pasalamat niya sa mga Congress na mga bumoto at sumuporta sa kanya. Pero dito mga ka-action, sa napanood ko dito sa isang naman sa Senate hearing naman ito, na nandyan nga si Vice President Sara Duterte, abay ginisa-gisa. Sandimakmak na katanungan. Inabot lang naman ng 1.5 oras ang pagtatanong ng Senado sa kanya. Kasama na po dito ang controversial na 433 o 43 ba yun na security. Sa loob lang ng isang taon, last 2022. Saan ka pa ang sandimakmak na mga security guard? Diba? So para hindi tayo magtagal mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin at pakinggan natin itong nasabing hearing sa Senado. Pasok! Pwede naman daw walang confidential funds ang Office of the Vice President. Pero kung meron, mapapadali raw nito ang trabaho. Bukod dyan, sinita rin ang OVP sa pagkakaroon ng sandamakmak na security personnel. Nasa frontline ng balitang yan, si... Di ba? Ang sabi daw ni Vice, okay lang naman daw na walang confidential fund. Pero mapabilis daw ang kanyang trabaho kapag may confidential fund. Di ba? Ganon si Vice. So, mabilis siya magtrabaho kapag may confidential fund. Pero pakinggan natin. Los Baños. Kung sa Kamara, tumagal lang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusot na tanong, iba sa Senado. 1.5 oras sumalang ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador. Kabilang sa mga binusisi ni Senator Amy Marcos, ang mahigit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? Is there an explanation for such a large number as has been criticized? As to the number of VP-SPG personnel, the determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Dagdag paliwanag ng OVP, ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang vice-presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para sa security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod dyan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong ni Senator Risa Ontiveros, ano-ano bang proyekto ng OVP ang mangangailangan ng confidential funds? Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Kabilang sa mga paggagamitan daw ng confidential funds ang mga peace building, Million Trees Program, pagbabago advocacy at libreng sakay program. Sunod na tanong ni Senator Ontiveros, bilang civilian agency,
O yun na ho, ang naging sagot about sa confidential fund. Sinagot ho ni Sarah Kim. Ika nila, Sarah Kim. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba tayo na lahat ng binanggit ni Vice President Sara Duterte ay doon nga ho ginagamit ang nasabing confidential fund? Maniniwala ba tayo? Magpapauto ba tayo? Hindi sana may nakikita na ho tayo ng mga projects. Oo. Mahirap po ito paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Gawa na ho, hindi po ito dumadaan sa audit ng COA. Diba? Kasi confidential fund nga eh. Lahat ng transaction ito, silyado. At siya lang ang pwedeng makaalam. At hindi pwede questionin, hindi pwede busisiin. Yun ang pinakamahirap. Kaya hindi ho tayo naniniwala na lahat ng binanggit niya ay napupunta nga ang nasabing confidential funds sa nasabi niyang mga proyekto. Sige. Bira. Nagsasagawa raw ba ng sariling surveillance activities ang OVP at ginagamitan raw ba ito ng confidential funds? Sagot ni VP Sara. We did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects in Bulacan, and there was a surveillance operation that was run by the VP SPG for about a month. Dagdag pa ng bise, ang mga nakakalat nilang impormasyon ay ibinabahagi rin nila sa AFP at PNP. Giit niya, kayang tumayo ng OVP ng walang confidential funds at hindi nila ito pinagpipilitan. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Susunod daw sila sa kung ano mang mapagdesisyonan ng Kongreso. Bago natapos ang pagdinig, may mga senador na nagpahayag ng suporta para sa budget ng OVP. Pinuri rin nila ang trabaho ni VP Sara. But I'm also here to stare at the Vice President because she's so beautiful. Sa huli, lumusot din sa committee level ang nasa 2.385 billion pesos na hinihinging budget ng OVP, kasama ang kinikwestyong confidential funds. So yun na ho, mga ka-action, no? Narinig na po natin ang sagot ni Vice President Sara Kim Duterte. Nasa sa inyo na ho yun kung papaniwalaan nyo po. Narinig nyo naman po ang kanyang panig na okay lang naman daw kahit walang confidential fund. Pero napaka-easy daw ng trabaho kapag may confidential fund. Talaga naman ho, kapag may confidential fund, ang easy ho ng trabaho. Mabilis kasi may pera ang pinapagalaw. Pero ang tanong ho, kung napupunta nga po sa nasabing mga proyekto na nabanggit niya. Yan ho ang ating bantayan at yan ho ang ating alamin. So dito lang ho muna magtatapos ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.